Ginamit si Mrs. sa harapan ni Mister. Ako po si Renz, 31 years old. May asawa na po ako pero wala pa pong anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari nung ako ay 27 years old lamang. May asawa na ako that time at ang napang-asawa ko ay hindi siya kagaya ng iniisip ko. At yung pangarap kong babae. Kasi nga naman dahil sa kapilyuhan ko, nagkaroon ako ng asawa nang wala sa oras. Alam kong nagtataka na kayo ngayon kung bakit ganito ang mga sinasabi ko. Hayaan niyo po ako ngayon na ilahad sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ganito po nagumpisa ang lahat-lahat. Renz, pare, may lakad daw tayo. At balita ko sa kabilang bayan yata. Sagot daw ni Leo, alam mo naman, maraming pera yun. At ang sabi niya, gusto niyang sumulit Iba ang hilig ni Leo, kaya ihanda mo na ang sarili mo. Hindi ka na bata, Renz, para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Dadaanan na lang kita kapag kami update na. Kung kailan yung saktong araw ng lakad. Sige na, uwi na ako. Yung sinabi ko ha. Sige, alis na ako. Ang sambit ni Jack. Si Jack ay isa rin siya sa aking kaibigan. Umalis na nga ito at ako naman ay tamang paghihintay na lamang ng araw kung kailan yung sinasabi nilang lakad ng mga tropa. Pagalipas nga ng halos 1 linggo, nakatanggap na ako ng tawag mula kay Jack. At ang sabi niya, ayusin ko na raw ang sarili ko at nung araw nga na yon ang sinasabi niya. Noong araw na yon ay dumaan na sila at kasama na ni Jack yung mga tropa namin. Pagkalipas ng 5 oras, nakarating na nga kami sa lugar na gustong puntahan ni Leo. Finally, nakarating rin tayo, ang sigaw ni Leo. Oo nga, namiss ko tong lugar na to Lalo na yung mga babaeng naggagandahan dito. Ang pagsang-ayon naman ng isa sa mga kasama namin. Ilang taon nga rin hindi nakauwi si Leo dahil busy raw siya noon sa kanyang trabaho. Pilyo si Leo at hindi na ako magtataka kung bakit kami pumunta roon. Isang kakaibang bahay inuman ang pinuntahan namin. Mayaman si Leo. Kaya niyang bayaran ang ilang babae. Pero, yung kayamanan na yun ay hindi naman niya kayang bilhin ang totoong kaligayahan. Kasi nga naman, sandaling kaligayahan lamang ang nakukuha niya. Yung unang naging asawa niya ay umalis na ito. Hindi na niya kinayang makisama kay Leo. Napakababaero naman kasi. Ang gusto ata niya matikman ang mga iba't ibang babae sa mundo. Kaya yun ang nangyari sa kanya. May isang anak sila. At dinala iyon ng ex-wife niya. Hindi na nagabol si Leo sa kanila dahil mas gusto niyang walang sagabal sa buhay nila. At sa kanilang paghiwalay, mas lalong naging babaero si Leo. Hanggang sa nag-abroad siya at ang naging trabaho niya ay isang inhinyero. Sobrang higpit nga doon sa lugar na pinuntahan niya. Kaya't hindi na umuubra yung pagiging babaero niya. Kapag nga umuwi siya, dito pa lang niya sinusulit ang lahat-lahat. Nag-enjoy kami nung pumunta kami sa bahay inuman. At hindi ko nga inaasahang dito ko na pala matatagpuan ang isang babaeng makakasama ko sa mga kalokohan. Nasabi kong kalokohan dahil nung umuwi na kami sa lugar namin. Hindi ko nga inaasahan na susunod siya. Itago natin si girl sa pangalang Kate. Si Kate ay isa siya sa mga babaeng nag-asikaso sa amin sa bahay inuman na aming pinanggalingan. Nung sumunod nga siya sa lugar namin, tinanggap ko siya. At dahil mag-isa lang naman ako sa bahay, hindi na ako nagdalawang isip na patirahin siya doon. Nasa iisang bubong kami. Pero walang nangyari sa amin. Hanggang sa nagkayayaan ng mga tropa, nag-inuman kami sa bahay nila. At gaya ng dati,
Kanya-kanyang dala ang mga tropa. Kung wala si Kate sa bahay, ako lang ang signal noon. Buti na lang at nandoon siya. Kahit papaano, hindi naman ako magiging kawawa. Napasarap nga ang inuman at kwentuhan namin. At sa hindi inaasahan ay may nangyari sa amin ni Kate. Ako kasi yung unang sumuko nun sa inuman at ang sabi ko noon sa kanila ay matutulog na ako. Hindi naman ako masyadong lasing eh. Iniiwasan ko talaga yung masobrahan ko ang alak. Takot kasi ako. Kadalasan kasi pag ganun na ay nabablangko ako. Nakakagawa pa ako ng hindi maganda. At yun na nga. Dahil sa kagustuhan kong hindi mablangko, ay nagpaalam na akong matutulog na. At sinabi kong si Kate na lang ang bahala sa kanila. Sa tagal na magkakasama namin ang mga tropa ko, kilala na nila. Kaya't naintindihan naman nila nung sinabi kong matutulog na ako. Pumasok na nga ako sa kwarto. Hindi ko na sinarado ang pintuan. Agad nga akong humiga sa kama at tinanggal ang mga sagabal. Pumikit ako at hindi ko namamalayang ang nakaidlip na ako. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko yun. Binulat ko ang aking mga mata at nakita kong si Kate na nakaupo siya sa gilid ng kama. Wala na rin itong sagabal sa kanyang katawan. Kate, ano to? Anong ginagawa mo? Renz, relax ka lang. Relax lang and enjoy syempre. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin ko sa'yo. Huwag ka nang tumanggi pa. Dahil sa husay nga ni Kate, aaminin ko, napasaya niya ako ng gusto. Lalo na nung nag-decide na siyang maging iisa kami. Hindi na nga ako tumutol sa gusto niya mangyari. Sa madaling sandali lang ay nagpaubaya na ako. Sabay nga naming tinupad ang pangarap ng isa't isa na mapunta sa tagumpay. Ang alam ko nga noon, nakaalis na yung mga tropa ko. Hindi pa pala. Nung natapos kasi kami, ay lumabas ako mula sa kwarto. At nakita kong lumipat na sila sa terrace. Magdamag silang nag-inuman. Kami naman ay nagpakasaya kami ni Kate. Mula nga nung naumpasahan namin ang ganoon, lagi na namin itong ginagawa. Hanggang sa may sinabi si Kate na hindi ko lubos akalain na papayag siya sa ganoong setup. Renz, may gusto sana akong hilingin sa'yo. Gusto ko kasing mag-level up. Sa katunayan, Renz, okay na ako sa ganitong buhay. Gusto ko lang maranasan yung mga naririnig at napapanood ko. Nakaka-inosente kasi. Totoong nagtatrabaho ako sa bahay inuman pero never ko pang naranasan yung ganoon. Ang nakangiting sabi nito. Wait nga lang, Kate. Naguguluhan na ako sa mga sinasabi mo. Ano bang ibig mong sabihin? Anong level up ba yan? At ano yung gusto mong maranasan? Renz, alam kong hindi ka maniniwala or siguro sabihin mong nababaliw na ako. Pero eto ang gusto ko eh. Yung masubukan ko ang dalawang sabay na. Alam mo na. Oo, Renz. Yun ang gusto ko. Sana pumayag ka. At sana may makakasama tayo. Wala naman tayong relasyon, di ba? Oo, okay lang. Ha? Ayan ba ang gusto mo? Kate? Yung maging kawawa ang katawan mo? Dahil sabay? 3 kayo? Anong nakain mo? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? At talagang gusto mo pa, sabay talaga. Nakakaloka. Anong klaseng babae ka? Ang wika ko. Renz naman eh, nakakainsulto ka. Alam mo na nga yung trabaho ko, kailangan pa bang tanungin kung anong klaseng babae ako? Kailangan talagang tanungin yan, no? Sige na, baka kasi nakakalimutan mo na nung nakilala mo ko, Renz. Nagtatrabaho ako sa bahay inuman. Ngayon, ikaw na ang makakapagsabi ngayon kung anong klaseng babae ka. Diyos mio naman, Renz, kung ano na yung pinag-uusapan natin. Basta, gusto ko yung sinabi ko sa'yo. 2 ang gusto ko, ha? O hindi mo kaya ibigay. Okay lang naman sa akin yun.
Never mind na lang. Ako nang bahalang maghanap ang tura nito. Sige, okay na, oo na. Kung yan ang gusto mo. Si Leo makakasama natin. Siguro naman, Kate, pasado na yun sa panlasa mo, ang wika ko. Pwede na rin. O si Leo. Renz, pwede bang mamayang gabi na lang? Ang nakangiting wika niya. Ha? Agad-agad? Ganun ka na ba ka-desperada, Kate? Pero sige, kung yan ang gusto mo. Sa tingin ko naman walang plano mga tropa. Kaya't deal, mamayang gabi, ang sabi ko. Pagkatapos ng pag-usap namin ni Kate, tinawagan ko na si Leo. Hello pare, available ka ba mamayang gabi? Kasi may hinihiling tong si Kate. Biruin mo yun pare. Gusto daw niyang dalawa ang magpaligaya sa kanya. Naku, grabe pala tong babaeng to. Renz, seryoso ba yan? Ayos yan Alam mo, ganyan din yung gusto ko at yung hinahanap ko. Salamat naman at matutupad na rin. Etong iniisip ko na to. Saglit lang Renz, maliligo lang ako at pupunta na ako dyan. Ang masayang sambit nito. Napapailing na nga lang ako nung biglang pinutol ni Leo ang usapan namin. Hindi ko nga kasi maintindihan kung bakit may mga taong ganito. Hindi pa nakukontento sa isa. Bahala sila. Basta ako, makikisabay na lang sa mga kagustuhan nila. Ang sabi ko. Noong mga sandaling ang iyon ay hindi ako mapakali. Parang ang tagal ng oras. First time kong gawin ito, kaya't balisang-balisa ako. Pagsapit ng itinakdang oras ng pag-uumpisa, nakahanda na kaming tatlo. Naligo kami ng sabay at inumpisahan naming sabay-sabay ito. At nung sa kalagitnaan nga, lumipat na kami sa kwarto at doon na namin tinapos. Sobrang kakaiba pala. Nakaka-excite na hindi ko maipaliwanag. Natapos ang eksenang kakaiba. Napagod ang aming mga katawan. Nakatulog kaming tatlo kaya lang hindi ko inaasahang paggising ko. Wala na si Kate sa amin. Umalis na itong wala man lang pasintabi at pasabi. Nung natupad na ang gusto niya at hindi ko na siya tinawagan pa. Malinaw na sa akin ang lahat yung gusto niyang mangyari. Nung nagising nga si Leo at hinahanap niya si Kate, para bang gusto niya pang ulitin ang lahat. Pero nung sinabi kong umalis na siya, sinabi niyang sayang. Natatawa na lang ako nung mga oras na yun dahil hinahanap-hanap na niya ang babaeng nagbigay ng kakaibang saya. Sa ngayon, wala na akong balita kay Kate at si Leo naman ay bumalik na sa ibang bansa. Sa katunayan, hinihikayat niya nga rin akong mangipang bansa. Nung una, hindi ako pumayag. Pero nung naisip kong mas malaki ang sahod sa ibang bansa, ay pumayag na rin ako. At sa aking pangingibang bansa, dito ko naman nahanap ang true love ko. Maayos ang naging trabaho namin, kaya nagpasya kaming umuwi muna sa Pinas. At magpapakasal kami. Sa katunayan, nakalive kami ngayon at habang sinusulat ko ang kwentong ito, ay magkatabi kami ng misis ko. Masaya naman kami ngayon at patuloy kaming nagdadasal nang sana'y magkaroon na rin kami ng anak. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento hanggang sa muli at sana'y nagustuhan niya ito. Hanggang sa muli!